Sabi nila, ang unang pag-ibig ay hindi namamatay. Siguro tama sila. Ang akin ay hindi lang basta naglaho. Ito ay kinuha sa akin, biglaan at walang babala. Naalala ko ang araw na iyon na parang kahapon lang. Ang mundo, na dati puno ng buhay at kulay, ay biglang naging kulay abo. Ang tawanan namin ay naging nakakabagabag na alingaw-ngaw sa tahimik na silid ng aking puso. Hindi lang isang taong mahal ko ang nawala sa akin, kundi isang bahagi ng aking sarili. Ang kinabukasan na maingat at masaya naming plinano ay nadurog sa milyon-milyong maliliit na piraso. Bawat piraso ay isang masakit na paala ng kung ano sana ang nangyari ng mga pangakong hindi natupad. Ito ay isang malalim na uri ng kawalan, isang butas na tila walang sinuman at walang anuman ang makakapuno. Nang araw na iyon, natutunan ko na ang paalam ay hindi laging pinipili. Ang sumunod ay puro luha at gabing walang tulog. Bawat kanta sa radyo ay tila tungkol sa amin. Bawat magkasintahan na nakikita kong maghahawak kamay ay tila isang personal na atake sa aking kalungkutan. Sabi ng mga tao na ang panahon ay nakapagpapabagaling ng lahat ng sugat, ngunit hindi nila sinabi kung gaano kabagal ang oras kapag ikaw ay nasasaktan. Ang puso ko ay parang sirang kompas, umiikot ng walang direksyon. Sinubukan kong tahakin ang aking mga araw, nagpapanggap na matapang para sa lahat, ngunit sa loob, nalulunod ako sa dagat ng kalungkutan. Ang bigat ng pagkawala niya ay isang mabigat na balabal na hindi ko matanggal. Isang palaging presensya na sumusunod sa bawat hakbang ko at bumubulong ng kanyang pangalan sa hangin. Lumiliit ang mundo ko, nakakulong sa mga pader na itinayo ko sa paligid ng aking puso. Natatakot akong magpapasok ng sinuman, takot na baka makita nila ang mga bitak, ang pagkabali na pinilit kong itago. Ang mga alaala namin ay naging parehong ginhawa at sumpa. Mag-scroll ako sa mga lumang litrato, binabalikan ang aming pinakamasayang sandali, para lang madurog sa katotohanan na wala ng bago. Ito ay isang masamang siklo ng pag-alaala at pagsisisi. Pinanghawakan ko ang sakit dahil ito lang ang natitira sa kanya, na tila totoo. Ang pagpapalaya ay parang pagtataksil sa kanyang alaala, parang pag-amin na tapos na talaga ang sa amin. At hindi pa ako handa na gawin iyon. Nagsimulang lumipas ang mga taon, ngunit nanatili ang pakiramdam ng pagkawala. Ito ay naging tahimik, palaging kirot sa aking dibdib. Hindi na ito kasing talim ng dati, ngunit palagi itong naroon, isang banayad na paalala ng pag-ibig na minsan ay naroon. Natuto akong mamuhay kasama nito, upang gumana sa paligid nito. Ngunit ang paggaling, iyon ay tila isang malayong panaginip, isang destinasyon na hindi ako sigurado kung kailan ko mararating. Ang pag-ibig ko sa kanya ay napakalalim na nakaukit sa kung sino ako, kaya hindi ko maisip ang isang bersyon ng aking sarili nang wala ito. Siya ang aking unang lahat, ang unang kabanata sa aking aklat ng pag-ibig, at hindi ko alam kung paano simulan ang pagsusulat ng susunod kapag ang una ay nagtapos ng napakalungkot. Ang pag-move on ay isang pahayag na madaling sabihin ng mga tao. Kailangan mo lang mag-move on, sasabihin nila na may ngiti na may mabuting hangarin. Ngunit hindi nila naiintindihan, hindi ito tungkol sa pagpapasya lang na maging okay. Ito ay isang laban na nilalabanan ko araw-araw. Kahit lumipas na ang mga taon, ang multo niya ay nanatili. Makakita ako ng isang taong may kaparehong hairstyle, makakarinig ng tawa na parang sa kanya, o makakakuha ng amoy ng kanyang paboritong cologne, at ang puso ko ay titigil sandali. Parang niloloko ako ng mundo, patuloy na ipinaalala sa akin ang wala na ako. Ang mga sandaling ito ay parang maliliit na hiwa ng papel sa aking kaluluwa, maliit ngunit sapat para patuloy akong duguin. Ang proseso ng pagsisikap na sumulong ay parang paglalakad sa quicksand. Sa bawat hakbang na ginagawa ko, nararamdaman kong lumulubog ako pabalik sa nakaraan. Susubukan ng mga kaibigan na iset up ako sa mga date, hinihikayat akong lumabas muli. Nagpunta ako sa ilan, ngunit lahat sila ay tila mali. Nakita ko ang aking sarili na ikinukumpara ang lahat sa kanya. Hindi niya sana sinabi iyon, o gusto niya sana ang lugar na ito. Hindi ito patas sa kanila, at nakakapagod ito para sa akin. Hinahanap ko siya sa mukha ng mga estranghero, umaasa na makahanap ng isang bahagi ng pag-ibig na nawala sa akin, isang imposibleng at nakakasakit ng pusong paghahanap na laging nagtatapos sa pagkabigo. Ang patuloy na paghahambing na ito ay lumikha ng isang pader sa pagitan ko at ng anumang posibleng bagong koneksyon. Nakaramdam ako ng pagkakasala sa pagsisikap pa lang. Pakiramdam ko ay pinapalitan ko siya, at ang ideya ay hindi ko kayang tanggapin. Paano ako makakatawa kasama ang isang bagong tao
kung ang puso ko ay umiiyak pa rin para sa kanya? Paano ako makakahawak ng kamay ng iba kung nararamdaman ko pa rin ang parang init ng kanyang kamay? Ang mga tanong na ito ay bumabagabag sa akin. Pinupuno ako ng pakiramdam ng kawalang katapatan sa kanyang alaala. Nakulong ako sa isang limbo sa pagitan ng nakaraan na hindi ko maiwan at ng kinabukasan na masyado akong takot yakapin. Ang pag-ibig na pinagsaluhan namin ay naging isang mataas na pamantayan na tila walang sinuman ang makakatugon. At kaya, pinili kong mag-isa. Mas madali ito kaysa sa emosyonal na kaguluhan ng pagsisikap na makipag-date muli. Ang kalungkutan ay naging aking santuwaryo, isang ligtas na lugar kung saan hindi ko kailangang ipaliwanag ang aking kalungkutan o magpanggap na masaya. Dito, malaya akong makapagluksa ng walang paghuhusga. Ang mundo ay maaring patuloy na umikot, ang mga tao ay maaring umibig, ngunit mananatili ako dito, sa aking tahimik na sulok, kasama ang mga alaala ng aking una at tanging pag-ibig. Ito ay isang malungkot na buhay, ngunit ito ay isang sakit na kilala ko, isang pamilyar na kirot na natutunan kong dalhin. Mas mabuti ito kaysa sa hindi kilalang sakit ng isa pang posibleng heartbreak. Habang lumilipas ang mas maraming oras, isang bagong hanay ng emosyon ang nagsimulang lumitaw, takot at selos. Mag-scroll ako sa social media at makikita ang aking mga kaibigan na nagpapakasal, nagkakaanak, at nagtatayo ng buhay kasama ang kanilang mga kapareha. Isang mapait na pakiramdam ang papasok sa aking puso. Nagseselos ako hindi sa kung ano ang mayroon sila, kundi sa pagkakataon na mayroon sila upang magkaroon nito. Ito ay isang pagkakataon na ninakaw sa akin. Pakiramdam ko ay natigil ako habang ang lahat ay sumusulong. Ang selos na ito ay mabilis na sinundan ng isang malalim na takot. Paano kung nakatadana akong mag-isa habang buhay? Paano kung ang aking isang pagkakataon sa tunay na kaligayahan ay nawala na ng tuluyan? Ang takot na ito ay nakakapanghina. Ang ideya ng muling pagmamahal ay naging sanhi ng matinding salungatan. Isang bahagi ng akin ang naghahangad ng kasama, ng init at pagmamahal na labis kong namimiss. Ngunit ang isa pa, mas nangingibabaw na bahagi ng akin ay takot na takot. Ang muling pagmamahal ay nangangahulugang muling ipagsapalaran ng pagkawala. Nangangahulugan ito ng pagbubukas ng aking maingat na binantayang puso at ginagawa itong vulnerable sa isa pang posibleng sugat. Hindi ko alam kung sapat ang lakas ko upang makaligtas sa isa pang heartbreak na ganoon kalaki. Kaya nakita ko ang aking sarili sa isang sangang daan, nahahati sa pagitan ng pagnanais na kumonekta at ng likas na ugali na protektahan ang aking sarili mula sa karagdagang sakit. Bawat landas ay tila parehong nakakatakot. Ang panloob na debat na ito ay nagtulak sa akin upang isaalang-alang ang iba't ibang pananaw sa mga relasyon. Nakita ko ang mga taong masayang monogamous, tapat sa isang tao. Nakita ko ang iba na tila nakahanap ng kaganapan sa pagkakaroon ng maraming kapareha, paggalugad ng iba't ibang koneksyon nang walang presyon ng isang solong pangako. At pagkatapos ay mayroong mga katulad ko na piniling maging single, nakahanap ng kapayapaan at kasiyahan sa kanilang sariling kasama. Sa loob ng ilang sandali, nagtaka ako kung aling landas ang tama. Kailangan ko bang maghanap ng isa pa? O okay lang bang maging nang walang kapareha? Binobomba tayo ng mundo ng ideya na ang romantikong pag-ibig ang pinakamataas na layunin, na ang pagiging mag-asawa ang default na estado ng kaligayahan. Ngunit habang mas iniisip ko ito, mas natanto ko na walang universal na sagot, walang tamang paraan upang magmahal o mamuhay. Ang ilang tao ay binuo para sa isang panghabang buhay na pakikipagsosyo sa isang kaluluwa, isang monogamous na paglalakbay ng ibinahaging paglago. Ang iba ay maaring makahanap na ang polygamy o ang pagkakaroon ng maraming mapagmahal na relasyon ay mas angkop sa kanilang emosyonal na pangangailangan, nag-aalok ng ibang uri ng kaganapan. At para sa ilan, ang pinakatunay at masayang landas ay ang kasalukuyan, isang buhay na nakatuon sa pagtuklas sa sarili at personal na hilig ng walang balangkas ng isang romantikong relasyon. Ang presyon na pumili ng isa sa iba ay panlabas, hindi panloob. Sa huli, nakarating ako sa isang tahimik at malalim na pagkaunawa. Ang pinakamahalagang relasyon na kailangan kong alagaan ay ang relasyon sa aking sarili. Ang aking kaligayahan ay hindi maaring nakasalalay sa ibang tao, maging ito man ay ang alaala ng aking unang pag-ibig o ang pag-asa ng isang bago. Kailangan kong humanap ng paraan upang maging buo sa aking sarili.
Hindi ito nangangahulugang kailangan ko siyang kalimutan o burahin ang pag-ibig na pinagsaluhan namin. Nangangahulugan ito ng pagtanggap na ang aming kwento ay may maganda, bagaman trahedya na pagtatapos. Nangangahulugan ito ng pagdadala ng pag-ibig na ibinigay niya sa akin hindi bilang isang pasanin ng kalungkutan, kundi bilang isang pinagmulan ng lakas na humubog sa taong ako ngayon. Nagsimula akong magtuon sa aking sariling paggaling. Pinayagan ko ang aking sarili na maramdaman ang kalungkutan nang hindi ito hinahayaang lamunin ako. Nagsimula akong tuklasin muli ang mga libangan na matagal ko nang nakalimutan. Ibinubuhos ang aking enerhiya sa mga bagay na nagbibigay sa akin ng kagalakan, para sa akin lang. Ang paglalakbay ay mabagal at hindi tuwid. Mayroon pa ring mga araw na ang kalungkutan ay tatama sa akin na parang alon. Ngunit mayroon ding mga araw na maaari akong ngumiti sa isang alaala ng hindi umiiyak. Kapag nakakakita ako ng isang masayang mag-asawa at nakakaramdam ng tunay na kaligayahan para sa kanila. Natutunan ko na ang paggaling ay hindi tungkol sa paglimot. Ito ay tungkol sa pag-alaala ng walang sakit. Ito ay tungkol sa pagsasama ng pagkawala sa iyong buhay sa paraan na nagpapahintulot sa iyo na lumago. Ngayon ay ika-19 ng Enero, 2026. Matagal na panahon na. Single pa rin ako, at okay lang ako doon. Walang masama sa pagiging single sa anumang edad. Hindi ito isang waiting room para sa isang relasyon o isang tanda ng pagiging hindi kumpleto. Ito ay isang balido at nagbibigay kaganapan na paraan ng pamumuhay. Nagbigay ito sa akin ng oras at espasyo upang maunawaan ang aking sarili, upang pagalingin ang aking puso, at upang bumuo ng isang buhay na mahal ko para sa akin. Siguro isang araw ay magiging handa akong magmahal muli. Siguro hindi. At ang alinman sa mga pagpipilian ay perpektong ayos. Walang timeline para sa paggaling at walang deadline para sa pag-ibig. Ang pinakamahalagang aral na natutunan ko ay ang iyong sariling kaligayahan ay dapat laging mauna. Kung pipiliin mo ang monogamy, polygamy o manatiling single, ang tanging mahalaga ay ang iyong pinili ay nagdudulot sa iyo ng kapayapaan at kagalakan. Huwag mong hayaan ang lipunan o sinuman ang magsabi sa iyo kung paano dapat maging ang iyong buhay pag-ibig. Alam ng iyong puso ang sarili nitong ritmo. Okay lang maghintay, okay lang gumaling, okay lang mag-isa. Ang iyong kwento ay iyo upang isulat. At ikaw lang ang makakapagpasya kung kailan at kung handa kang simulan ang isang bagong kabanata.